Umakyat na sa 5 ang bilang ng kumpirmadong patay matapos magbuga na makapal na usok ang Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon mismo kay Albay Governor Joey Salceda, kabilang sa mga fatalities ay 4 na dayuhan at 1 tour guide. Maliban dito, 3 iba pa ang naiulat na nasugatan. Ang mga ito ay mula sa grupo ng mountaineers na umakyat kanina sa bulkan, partikular sa barangay Bonga, Bakakay, Camp 2. At kaugnay ng balitang yan, may update si James Alejandro ng PTV Legazpi. James, magandang tanghali sa iyo. Yes, so magandang umaga, Audrey. 5 na ang konfirmadong patay, 4 ang sugatan at may 10 naman ang nawawala sa nangyaring phreatic explosion ng Bulkang Mayon sa Albay. Eksakto alas 8 ng umaga ngayong araw. Ayon sa ulat ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 sa mga ito ay mga dayuhang German at Australian national. Ay ito guide na agad binawian ng buhay matapos madaganan ng malalaking bato mula sa Bulkang Mayon, habang ang mga ito ay nasa Camp 2 area ng Bulkang Mayon sa barangay Bunga sa bayan ng Bakakay. Agad naman nagpatawag ng emergency meeting sa Albay Governor Joey Salceda at agad naman itong nagpadala ng rescue team sa lugar upang makuha ang mga bangkay ng biktima. Kabilang dito ang 8 emergency team, 8 medical team at 8 ring ambulansya. Sa kabila pa rin ito ng mahigpit na pagbabawal ng PBOX na pumasok ang sinuman sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Napag-alaman na may kabuwang 27 mga turista na pumunta sa bulkan nang mangyari ang phreatic explosion. Sa payag naman ng isa sa mga mountaineers na nakaligtas na si Kenneth Bisalba, may isa umano silang kasamahan na naiwan sa lugar na sugatan at umano'y may bali sa katawan. Agad namang nagsipaglikas sa mga residente sa Bulkang Mayon na nasa pagitan ng 6-kilometer permanent danger zone. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology o PBOX, may taas sa 300 hanggang 500 kilometro ang ibinugang abo ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon sa ahensya, nagtagal ng 25 segundo ang pagbuga ng makapal na abo at napunta ang mga abo sa ikatong distrito ng lalawigan ng Albay dahil sa ihip ng hangin. Paliwanag ng ahensya, hindi naman nagkonsidera na pagsabog ang nangyari dahil wala naman na umakyat na magma sa mismong bunganga at salip. Naglabas lang ito ng usok at mainit na mga bato. Sinabi ng PBOX na ang lumabas na abo at volcanic rocks ay ang mga luma ng naiimbak sa crater ng bulkan na siyang nadala ng steam. Patatandaan, naging tahimik ang Bulkang Mayon sa loob ng ilang taon at noong 2009 ang pinakahuling insidente ng pagputok ng nasabing bulkan. Samantala, kinumpirma naman ng PBOX na wala silang nakitang dahilan nakarang araw para itaas ang alerto ng Bulkang Mayon. Ayon sa PBOX, wala kasi sila nakita mga signifikanteng lindol na naitala sa paligid ng bulkan nitong mga nagdaang araw. Inaasahan naman sa ngayon na posibleng makaka-apekto sa pagdating ng mga turista sa lalawigan ng Albay ang nangyaring phreatic explosion ng Bulkang Mayon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasawang monitoring ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa nangyaring phreatic explosion ng Bulkang Mayon dito sa lalawigan ng Albay. Yan muna kasama ang latest mula rito sa lungsod ng Legazpi para sa telebisyon ng Bayan, James Alejandro, Legazpi City, Albay. Maraming salamat kasamang James Alejandro ng PTV Legazpi.